sa iyo ng ating Panginoon. But for Moses, tinawag siya sa kanyang misyon. At ang kanyang misyon ay upang ilabas ang mga tao ng Diyos sa Ehipto. Hindi ko alam kung ano ang pagkatawag mo. Narito ako para i-discover ang pagkatawag mo sa Panginoon. Because when you discover what your calling is, then we are here to pray for you, to help you fulfill the call of God in your life. Ano ba ang pagkatawag mo ng Diyos sa iyo? Kay Moises, siya ay magiging propeta ng Diyos. So tinawag ka ng Panginoon sa kanyang kaharian para sa isang gawain. At dito, kay Moises, tinawag siya that this is his mission. And your calling is your mission. Okay? At alamin mo ang iyong mission. Pray to God. Alam mo, napakaganda na alam natin kung anong gagawin natin para kay God. So, narinig ko kay Ate Polly, parang ang hard niya ay, sabi niya, parang gusto kong magbisita sa mga ospital, mag-pray, yun ang ginagawa niya. Okay? I do not know if that really is your mission. Narinig ko na ang gusto ng isang tao ay ayaw niya magpastor, kundi gusto niya magturo. And that is what he or she believe na pagkatawag ng Panginoon sa kanya. But when God calls us, kapag tinawag tayo ng Panginoon, merong mga senaryo sa buhay natin na mangyayari. Anong mga senaryo? Ang paraan ng Diyos ng pagkatawag sa atin ay napaka-espesyal. For Moses, okay, ang unang nangyari sa kanyang buhay, in verse 3, remember, meron siyang gawain, meron siyang misyon. At napakaganda na nalaman natin na tayo pala ay tinawag ng Diyos at nandito na tayo at alam natin na meron siyang nais ipagawa sa atin. I do not know kung ano ang nais niyang ipagawa. You discover by yourself, pray, but let's learn about from Moses as being called to be the prophet of God, to take Israel out of Egypt, to bring Israel out of Egypt, to deliver the people of God. Okay? First of all, pag tayo tinawag ng Diyos, kukunin niya muna ang ating attention. Okay, look, sabi dito, na Moses was tending the flock of Jethro. Wala naman siya kung ano-ano. Okay, napaka-normal lang naman ang buhay ni Moses. Nag-aalaga ng hayop. Okay siya, nag-aalaga siya ng mga hayop ng kanyang father-in-law. It's just living a normal life, a normal, happy, uncomplicated life. Pero dahil tinawag siya ng Panginoon, okay, kinuha ng Diyos ang kanyang attention. That's one thing that God will do. God will going to get your attention. Kunin niya. Magpapapansin si God sa iyo. And si Moses, napansin niya habang siya ay nag-aalaga ng hayop. Napansin ni Moses na meron daw something strange happening. Okay? Meron daw kakaibang nangyayari. May nasusunog pero hindi naman natutunaw ang damo. Kaya kung lumapit siya, kung ano yun. Okay? Ang Diyos ay, napansin niyo ba ang Diyos? Kung bakit kayo nandito? Ang Diyos ay magpapabango sa iyo. Magpapapansin sa iyo para mapansin mo siya. Si Moses, napansin niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel na nag-anyong nasusunog na bush. Hindi yung presidente sa Amerika. Bush. Damo. Something special here, sabi niya, nangyayari. Mausisa nga. Okay? Yun ang maganda sa tao no? Pagka meron siyang mga bagay na kakaiba na nakita, okay, gusto niyang ma-discover. Siguro si Moses, explorer siya.
Mahilig mag-discover. So, diniscover niya kung ano nangyayari. Nung malapit na siya, nakuha na ng Diyos ang kanyang attention. What's next? Pag nakuha na ng Diyos ang attention mo, second, kakausapin ka niya. God will going to talk to you. And there are so many ways God's talking to us. Maybe He talks to you in your dreams. Maybe God is talking to you in circumstances. Nagsasabi na ang circumstansya. Meron palang mensahe ang Diyos. Kaya ako naniniwala ako sa mga nangyayari sa ating buhay, nangungusap ang Diyos sa atin. Ano ang nangyayari sa iyong buhay ng mga nakaraan? At tanungin mo, Lord, ano ba ang sinasabi mo dito? God is talking to us. Minsan directly nangungusap sa atin ang Panginoon, katulad ng kay Moises. Magsasalita siya in a very audible, clear voice. So, in the case of Moses, kinausap siya ng ating Panginoon. Nagpapansin mo na ang Diyos, at nung napansin niya na ang Diyos, kinausap siya ng ating Panginoon. Kung nagpapansin na ang Diyos sa iyo, ngayon kinakausap ka na niya. Second step, ay Moses. Because God wants you and me to be clear and sure sa ating pagkatawag sa ating Panginoon. Nais niyan, may gawin tayo, pero hindi siya direktang nagsabi na gawin natin yon. Gumawa siya ng proseso para sa atin. So first of all, sa ating pagkatawag ay mapapansin muna natin ang Diyos. At pangalawa, kakausapin tayo ng ating Panginoon in a very personal. Verse 4. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Minsan lang magbanggit ang Panginoon in the Old Testament, kahit sa mga nababasa natin, minsan lang ang Panginoon bumanggit ng mga pangalan. And when God mentioned your name, that is so special. Si Moses, kinausap ng Panginoon dahil meron siyang mission. At tingnan natin ang sumunod. Okay, kinuha niya muna ng atensyon. Pangalawa, kinausap siya in a very personal way. Pangatlo, siya ay magpapakilala na. Alright? Magpapakilala na sa atin. Pastor, hindi pa ba natin kilala ang Panginoon? So we will going to discover what really mean sa kanyang pangalan na nagpakilala siya. Ang kanyang pangalan ay si I am who I am. Alright? So magpapakilala siya. Si Moses ay nagpakilala, si God ay nagpakilala kay Moses. Sa verse 6. Tingnan natin ang verse 6. Are you following? Moreover, God said, I am, sino daw siya? I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sabi niya, Moises, ako nga pala si God, the Lord, ang Diyos ng lolo kasi malayo ng agwat ni Moises kay Abraham. Your father Abraham, Isaac, and Jacob. Ako yung kanyang pinaglingkuran. Baka hindi nila naikwento ito sa iyo, but I am the God of your father Abraham, Isaac, and Jacob. And so, nagpakilala ng ating Panginoon. What is significant na ang Diyos ay dapat makilala natin sa ating mission? So, of course, we were going to represent Him sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. We will going to represent
God in this life. Tayo ay mga tinawag ng Panginoon. At magpapakilala siya sa atin. This is the way we can go through the main lesson that we want to unfold this morning. But first of all, ano ang pagkatawag ni Moises at ano ang pagkatawag natin? When God called us into something, gawin natin. Pag tinawag tayo ng Diyos, una, magpapapansin siya, napansinan natin. Pangalawa, ay siya ay mangungusap sa ating. Pangatlo, magpapakilala na siya. But what kind or ano ang nature ng pagkatawag na ito sa atin? Okay? Ang iyong calling, ang iyong mission sa buhay ay isang banal na mission. Say that loud. Banal na mission. When God called you to something that is holy. Chapter 3 verse 5 ang sabi doon, then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is what? Holy ground. Sabi ng Panginoon Moses, ikaw ay, hindi pa niya sinasabi na siya ay merong misyon. Nagpapakilala mo lang ang Diyos. But to give you an idea what the nature of Moses' calling is a holy calling. Hindi basta-bastang pagkatawag, kundi ito'y banal na pagkatawag. Because even when Moses drew near to the vicinity of the presence of God, surrounding the bush, at nung malapit na siya, sabi ng Panginoon, Moses, teka muna, kunin mo ang iyong sandalyas, sapagkat kung saan ka naroon ay isang banal na lugar. So, kung ikaw ay nagsaserve sa ating Panginoon, this is not something that is cheap. But it is something, it is great in the sight of God because this is holy. Kaya kapag kahit nag-i-scripture reading ka lang dito, nagpa-participate ka, that is your ministry, then it's not little thing that is holy. That might be little, but that is holy. Amen? Maaaring maliit lang yan, pero banal na bagay. Merong naglilingkod, malaki nga, pero hindi banal na bagay. Which is important. Malaking gawain na hindi banal o maliit lang na ginawa mo para kay God, pero banal. Doon na ako. Nag-scripture reading lang ako, then I give it to the Lord wholeheartedly. Ginagawa ko yun ng tao sa aking puso. Nagme-memory verse ako. You know what? Tumitingin ako minsan sa quiz B or ano ba yun? Bible quiz B. Sa mga bata, nagme-memorize ng verse. Grabe, mag-memorize ng verse. Pag tinanong ng tawag doon, nagpa-facilitate, sabi niya, saan makikita na si Lazaro ay nabuhay? Kinukot nila. In John chapter, gano'n Tapos sinasabi nila, aba, merong nag-quote ng Psalms ba yun? Hindi iyak siya habang nag-memory verse. Gano'n. Sabi ng nagpa-facilitate, why are you crying? Kasi ini-internalize niya yung Word of God. So, na-amaze ang mga facilitator. This is what it is. Not just only speaking the Word of God, but internalizing. Okay? That's what makes us, the Word of God illuminates or illumines us na ang salita ng Diyos ay binabago ang ating buhay. Umiiyak yung bata kasi nga nararamdaman niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay niya. And that's it. Simple thing
we can do to memorize the Word of God. But if we do it wholeheartedly, and if we do it because God wants us to do it, then it is holy. Amen? Pero malaking bagay naman mga ginagawa mo para kay God, hindi naman banal, mas magandang maliit na bagay, mas magandang maliit na ministry na ginagawa mo, pero ito ay banal. So that's the nature of our ministry. It is a holy calling. It is holy ministry. Sabi niya, do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Because we are representing God as our holy God, and then ang lahat ng ating ginagawa ay banal sa ating Panginoon. Kaya dito sa loob ng ating fellowship, let's do everything here seriously and with pure motives, because what we are doing is holy in the sight of God. And so, tingnan natin, ating himay-himayin ang mga verses na ating makikita dito. Dito tayo sa chapter 3, verse 7. Ang sabi ng Panginoon, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Nandoon ang Israel sa Egypt eh. Alright? 430 years ang mga Israelites sa Egypt bago sila nakalabas. I'm not really sure, siguro bibilangin ko rin naman, na kung ilang taon na ang Israelites bago tinawag ng Diyos si Moses. It might be 425 years or 438 years or 430 or 29 years. Baka isang taong nakipag-usap si God kay Moses bago sila inilabas sa Egypt. But ang Israel ay nanirahan sa Egypt ng 430 bago sila nakalabas. 30 years na ang kanilang okay sila dahil buhay pa si Joseph noon. 30 years of abundance, 30 years of good life, but 400 years of slavery. Alam mo ba kung ano ang maging slave sa time na yon? Kaya sabi ng mga analytical experts, kung para dinidiscover nila kung paano natayo ang mga wonders structure doon sa Egypt. It's because nandoon ang mga Israelita, ang mga pyramid daw kasama doon, nagtrabaho ang mga Israelites. Imagine 400 years sila nanirahan sa Egypt. And so, tinawag ni God si Moses para ilabas na ang mga Israelita. And this is his what? Moses what? His mission. It's kind of a big mission. Pero sinabi ko nga, regardless how big, how small your mission is, ang importante, napansin mo ang Diyos. Ang importante, nag-response ka, kinausap ka ng Diyos, at nagpakilala ang Diyos sa iyo, kilala mo ang Diyos na nirepresent mo, at ang mission mo ay banal. Maliit man yan, or malaki. Lalaki naman ang ministry. Amen? Maghintay lang tayo, lalaki ang ministry. Kasi banal. Okay. Mahalaga yung banal. At ang mission ni Moises is to bring out the Israelites from Egypt. So two things. When God is calling you for ministry, dalawang bagay. God is calling you to save people. Ano ba yun? To save or to serve people. Hindi ka tatawagin ng Diyos na paglingkuran mo lang ang sarili mo para sa sarili mo. Okay? Nagets po natin? Pag tinawag ka ng Diyos, alam mo na maglilingkod ka para sa tao. Para ano? Kasi baka
Why you are serving people? Bakit tayo naglilingkod? Kasi may pangangailangan sila. Right? God will not going to call us for something, for a mission, na wala naman tayong gagawin dahil wala naman pangangailangan ng tao. The reason why we are called for the ministry, because may pangangailangan ng tao. Pumunta ka sa ospital, marami kang magagawa doon. Pumunta ka sa mga tao na may problema, marami kang gagawin ng mission. But hindi natin alam specifically sa mga buhay-buhay niyo kung ano yon. Okay, hilingin natin sa Panginoon. But for Moses, alam niya na ang kanyang mission is to save people. And second, after ng mga tao ay naligtas out of the hands of the Egyptians, then the people of Israel were going to serve God. That's the end. That's the result of your mission. People are getting saved and people are coming to God so that they will going to worship God. So lahat ng ating ginagawa dito ay hindi para sa ating sarili. We are serving people because we are serving God. And the end result of everything what we are doing is the worship of God. Gusto ng Diyos yun, na ang tao ay manumbalik sa Kanya dahil ginamit Kanya. Ang tao ay maligtas, ginamit Kanya, at ang tao ay magpupuri sa Diyos dahil nag-mission ka para sa kanila. Amen? So may dahilan. Now, ito ang maganda. Ang salitang Lord dito na nagpakilala, ito muna ang una nating game. Sorry, wala akong ibang slide. So, look sa verse 7. Like tayo. The Lord said, the word Lord, nung sinabi na Panginoon na I am the Lord, sa King James, hindi yan small letter, big letter, capital letter L, tapos small O-R-D. Sa King James, at sa ibang translation, lahat yan ay big letters. Yan Lord na yan. Para maipakilala na hindi ito yung Lord na tao, na amo. But this is the Lord God Almighty. So in Hebrew, ay ginamit na word na Lord. Ito yung English translation. At sa King James, nilagyan nila ng all capital para i-indicate that this is the YHWH, which is, ang tawag dito ay tetragrammaton, na 4 na letters na ibinigay ng Diyos na kanyang pangalan sa Israel. At dahil tetragrammaton ito, 4 na letters lang, hindi nila alam kung paano i-pronounce ang YHWH. Kaya nag-isip ang mga rabbis, scholars natin, na dapat lagyan nila ng vowels para ma-pronounce nila ang pangalan ng Diyos. And so, lagyan ng A and then E. And that is pronounced Yahweh. Or the old, may dalawa, Yahweh, 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 ang kanilang pronunciation. But you know what? It is the Israelite people consider this name to be holy. Ayaw nilang i-mention ito palagi. Ayaw nila because God is so holy that they don't want to mention the name of God, so they change it into Adonai, A-D-O-N-A-I, Adonai. Ibig sabihin, Lord, imbis no Yahweh, dahil ito ay sobrang banal, sabi niya, huwag natin i-mention ito, baka mali din ang ating nilagay na vowels. Kasi hindi naman, walang vowels eh. 4 na letters lang. Y-H-W-H. Baka hindi naman A ang sumunod sa Y, H. Kaya sabi na, huwag natin i-mention. At pinalitan na lang Adonai. And we have the Lord. And so translated Lord, dyan, ibig sabihin,
Adonai, ibig sabihin Lord God. Basta siya ang Diyos. But this is not the Lord dito sa sanlibutan na alam natin. But it is the Lord God, the Creator God. Kaya ang sinabi niya, I am the Lord, the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Nagpakilala ang ating Panginoon. Okay? So that is his personal name. The first name na ibinigay niya. Because there is another name. Okay, pag may pangalan, hindi ibig sabihin marami siya, kundi marami siyang nire-represent sa pangalan na yun. Because there are so many names we can discover in the Old Testament. And this mission, Moses' mission, is in the name of the Lord God, Adonai. Amen? Your mission and my mission is in the name of the Lord God, Adonai. Sa Old Testament na pangalan. And because we have given the name of Jesus in the New Testament, sabi kay Joseph and Mary, and you shall conceive through the Holy Spirit, and you will bear a child, and you will call his name what? Jesus. Emmanuel. Okay? So you will wonder na, may Emmanuel, may Jesus pa. That's his name. Emmanuel, ang ibig sabihin, alin? God is with us. Jesus, ang ibig sabihin, the name of our glory. Yes, but Jesus is the Savior, the Messiah. Or Christ is the Savior. Jesus, God, Jesus, meaning God saves. And so, nagpakilala ang God kay Moses, at magandang bagay yun na kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, mas maganda na kilala mo kung sino ang may-ari ng kumpanya. Alright? Kung sino ang pinagtatrabahuhan mo. And this is the best part of this calling. Okay. The best part kasi nagpakilala siya. Meaning, this is something personal. Tinawag tayo ng Diyos in a very personal way. At tinawag niya tayo, okay, for something. And ito, verse 13. Meron pa ba sa sa balika. Okay. So ito ang mission ni Moses, is to bring my people, the Israelite, out of Egypt. Okay? Ang gusto ko dito, this is, nagpapakilala ang Diyos that He is a personal God because, and He is not an idol, I-D-L-E, ibig sabihin ay paralyzed. Kundi, God is not a paralyzed God because, anong sabi dito? I have what? I have seen. Okay? I have seen. Tapos, now the prayer of Israel has reached me. Ibig sabihin, narinig ko at nakita ko. Ibig sabihin, meron siyang sense. Okay? Meron siyang sense of feeling. Meron siyang senses. God has a sense and able to feel the need of the people. Hindi siya paralyzed para hindi niya tayo marinig. Okay? He is active and a very personal. And so when God is calling you, this is a very special mission, and this is a very personal because God Himself feel
and see the need of the people. God will going to put into your hearts the need of the people. God will going to allow you to hear the need of the people. God will going to allow you to see the need of the people. And God will going to call you to respond to that need. And that will become your mission. Di ko alam kung ano yan, pero ang Diyos ang nakakaalam. And so, verse 11, verse 10, so I am sending you to Pharaoh to bring my people Israel out of Egypt. Pero sumagot si Moses. But Moses said to God, who am I? Bakit ako? O sino ako para maging maliit na S, para maging savior ng mga Israelites na yan? Although kamag-anak ko sila, but who am I? You know what that means? Who am I? Gina-question niya ang kanyang credibility. Maybe gina-question niya ang kanyang education. Maybe gina-question niya ang kanyang skills. Gina-question niya ang kanyang height. Gina-question niya ang kanyang complexion. Gina-question niya ang kanyang appearance. Okay? Gina-question niya ang kanyang credibility para gawin ang isang bagay para sa Diyos. Sino ba ako? I'm not. He is disqualifying himself. Nasa niyo ba yan? Disqualify niyo yung sarili. Natawag ka na nga eh. Ayoko, hindi ako pwede dyan. Didi-disqualify niya. Pero anong sagot ng Panginoon? Okay? Sabi niya, it doesn't matter. Yes. It doesn't matter. Yung sinasabing tinatanong mo, who am I? I know your status. I know your capacity. I know your education. I know your strength. I know your weakness. But it doesn't matter because it is not you. Sabi ng Panginoon, it is me. I will be with you. Ibig sabihin, this is not about you. This is about me. It doesn't matter who you are, but this is about me. Ang trabaho nito ay akin, and I am sending you. Okay? Nasabi ng Panginoon, nasabi naman ni Moses, okay, kaya lang, pag nagtanong sila, sino ka? Okay, sabihin mo sa kanila, ako ay si ako. I am He that I am. Yun lang, I am He that I am. And so, yun ang this is the first part of our series. The next time, we're going to discover who that I am, who I am. But this part, alam natin na meron tayong pagkatawag ng Panginoon at ang pagkatawag natin ay may prosesyon, nagpakilala ang Diyos, nagpapansin ang Diyos, nag-respond tayo, at ang ating calling is a holy calling. And here we are. And God is calling us to do something for His glory. And we are bearing His name. And His name is I am. So next time we're going to talk about that, who I am. Okay? So this is the first one. Let me request everybody to please stand to conclude this part of the sermon. Let's pray. Father God, thank you so much, Lord. Moses is one of the most important figure in the Old Testament. He was the leader, the great leader of Israel. He was a simple, comfortable, and person, Lord. One day you called him for a mission. And the rest is history sa buhay niya, Panginoon. Of course, we are not like Moses, but we do have a calling from you, Lord. Help us to discover it,
us to understand you. Thank you for this first part of our sermon. So be with us as we continue to learn about this. The next Sunday, to learn about who you are in the life of Moses. Thank you so much. We bring back all the glory to you in the most precious name of our Lord Jesus Christ, the great I am. Everybody say amen.